mga kamay ko ampersand apos, lay nanginginig pa rin kapag naaalala ko. 10 taon. 10 taon kong itinaguyod ang mga apo, pinagsilbihan ng walang kapaguran. Tapos, isang araw, bumalik si Veronica, mayabang, mayaman. Hindi para magpasalamat, kundi para agawin ang mana ng mga bata. Ang halaga? Malaki. Ang sakit? Mas malaki. Pero mayroong lihim ang isang matanda. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Arturo. 70 na ang aking edad. Akala ko noon, sapat nang mapalaki ko ang aking anak, wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Sa loob ng 10 taon, ang tatlong kaluluwang ito, si Leandro, na 15 taong gulang na ngayon, si Valeria, 13, at si Mateo, na halos 11 taon na, ang naging dahilan ng aking bawat paghinga, bawat paggising sa umaga. Simple lang ang buhay namin sa munti naming bahay sa probinsya, halos hindi kumakain ng masarap, kinakasya lamang ang aking pensyon na 1,000,000 buwan-buwan. Wala kaming marangyang biyahe, walang magagarang sasakyan, ngunit ang bawat sulok ng bahay na iyon ay puno ng tawanan at pagmamahal. Tuwing umaga, habang nagpiprito ako ng itlog at nagluluto ng kanin, iniisip ko kung paano ko pagkakasyahin ang natitira kong 2,500 mula sa aking pensyon para sa pagkain at iba pang gastusin ng 3 lumalaking apo. Ngunit hindi kailanman nawawala sa aking puso ang pasasalamat sa bawat sandali na kasama ko sila. Ngunit ang katahimikang iyon, ang amoy ng kape at bagong lutong kanin, ay biglang nilamon ng isang nakakabinging paghampas. Hindi ko pa man nahawakan ang pitsel ng tubig, bumukas ng malakas ang pinto, tumalsik ang mga kahoy na parang bala. Isang grupo ng mga pulis lokal, nakasuot ng helmet at may mahahabang baril, ang sumugod sa aming maliit na kusina. Nagsisigawan sila ng mga utos, pulisa, sa sahig. Mga kamay, ipakita ninyo, nagulat ako, ang aking mga buto ay tila nyanig, ngunit ang una kong inisip ay ang aking mga apo. Sumigaw si Valeria mula sa kanyang silid, nagsimulang umiyak si Mateo. Si Leo naman, lumabas mula sa kanyang kwarto, hubad baro, handang makipaglaban para sa kanyang lolo. Huwag ninyong sasaktan ang mga bata, sigaw ko, habang kinakaladkad ako ng isang pulis. Ang tuhod ng isang pulis ay dumagan sa aking likod, at ang tunog ng posas na kumalansing sa aking mga pulso ay hanggang ngayon, kumakalam sa aking mga tainga. Ang aking puso, pumalo ng napakabilis, tila isang ibon na nakakulong sa kulungan. Kasabay ng ingay at takot, ang dagat ng mga uniforme ay nagbukas, at doon lumabas ang isang babae. 10 taon na ang lumipas mula nang huli ko siyang makita, ngunit agad kong nakilala ang kanyang tindig. Si Veronica, ang aking anak. Ngunit hindi siya ang Veronica na aking naalala, ang payat at nanghihinang Veronica na may matangos na mata at balat na kapekulay dahil sa alak at droga. Ang babaeng nasa harapan ko ngayon ay tila lumabas sa isang magasin, nakasuot ng mamahaling cream-colored coat, perpektong ayos ang buhok, at nakasuot ng madilim na salamin na dahan-dahang tinanggal. Inilantad ang kanyang mga mata na may mapangahas na makeup. Mukha siyang malusog, mukha siyang mayaman, at ang kanyang tingin sa akin ay punong-puno ng pagkasuklam na nagpalamig sa aking dugo. Ayan po. Ayan ang halimaw na nagnakaw sa aking mga anak, sigaw niya, habang itinuturo ako ng kanyang daliri na may perpektong kuko. Ako, nakahiga pa rin sa sahig, ang pisngi ko apos, na dumikit sa malamig na sahig, hindi makapaniwala. Nagnakaw? Hindi ko sila ninakaw, iniligtas ko sila. Ang aking mga apo, nakakapit sa bawat isa, takot na takot. Nak! Ang bawat oras sa loob ng kulungan ay tila walang katapusan, mabigat at mabaho. Ang amoy ng kloro, pawis, at matandang pag-asa ay bumabalot sa bawat sulok. Nakaupo ako sa isang bakal na bangko na nakakabit sa sahig, ang aking mga kasukasuan ay nananakit dahil sa lamig. Sa paligid ko, may mga lalaking may matitigas na tingin, may mga pilat sa kamao, at mga tatoo na nagkukwento ng kanilang mga maling desisyon. At pagkatapos, narito ako, si Arturo Ramos, 70 taon na, nakasuot ng malalaking orange na tsinelas, patuloy na nag-aalala. Kumain na kaya ang aking mga apo? Nakuha kaya ni Valeria ang kanyang inhaler? Alam ba ni Vicky kung saan nakalagay ang gamot ni Valeria tuwing inaatake siya ng hika kapag kinakabahan? Ang puso ko ay pinupukpok ang aking tadyang, tila isang ibon na nais makalabas. Nang bumukas ang aking selda, dinala ako sa isang maliit na silid.
Doon, nakita ko ang isang batang lalaki na tila hindi pa nagsisimulang mag-ahit, nakasuot ng murang Amerikana, basa sa pawis. Ampersand quote, Senyor Ramos, ampersand quote, sabi niya, ampersand quote, ako po si Brian, ang inyong abogado de officio, ampersand quote, hindi siya makatingin sa aking mata, nagkakalat ng mga papel, nahuhulog ang ballpen, pinupulot muli. Ampersand quote, attorney. Brian, ampersand quote, sabi ko, ampersand quote, hindi ko kailangan ng palabas. Sabihin mo sa akin kung kailan ako makakabalik sa aking mga apo, ampersand quote, nagsalubong ang kanyang kilay. Ampersand quote, iyan po ang problema, senyor. Tinanggihan po ng huwes ang release sa simula, ngunit nakapag-ayos po kami ng piyansa. 5 milyong piso, ampersand quote, natawa ako ng pilit, mapait. 5 milyong piso. Anak, ang aking pensyon ay sapat lang para sa kuryente at pagkain. Mayroon akong 2,500 na itinabi para sa guwantes ni Leo. Ngayon, sinasabi mo sa akin ang 50 milyon. Kinuha ni attorney Brian ang kanyang tablet. Ampersand quote, hindi lang po ang piyansa, senyor, kundi ang naratibo, ampersand quote, ipinakita niya sa akin ang balita. Ampersand quote, bangungot sa mga suburbs, lolo, nagnakaw ng 3 bata. Ampersand quote, nakita ko si Veronica sa isang podium, ang mga mikropono ay tila gutom na ahas. Sa tabi niya ay isang lalaking tila inukit mula sa mamahaling marmol, si attorney Santiago ampersand quote, Santi ampersand quote, de la Cruz, isa sa mga abogadong sumisira ng buhay ng may ngiti sa labi. Ampersand quote, ang aking ama ay isang delikadong baliw, ampersand quote, umiyak si Veronica sa harap ng mga kamera. Iyan ang pinakamagaling niyang pagganap. Sabi niya, 10 taon na ang nakakaraan, pag uwi niya, naghihintay daw ako na may shotgun, na pinilit ko siyang tumakas, na ikinulong ko ang mga bata sa isang piitan. Sinikip ko ang aking mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang tanging sandata na mayroon ako ay isang lumang airgun para itaboy ang mga aso. At ang piitan na sinasabi niya ay isang silid na may mga bituin na kumikinang sa dilim na idinikit ko para hindi matakot si Mateo sa gabi. Naalala ko ng malinaw ang araw na yon, 10 taon na ang nakakaraan. Dumating si Veronica, nanginginig, ang kanyang balat ay kulay abo dahil sa gamot. May utang siya, malaking utang, 500,000 sa mga taong hindi nakakalimot. Ampersand quote, papatay nila ako, tatay. Sasaktan nila ang mga bata, ampersand quote, sigaw niya. Wala akong 500,000 sa bangko. Kaya naglakad ako patungo sa aking lumang pickup truck, isang sasakyan na binuo ko gamit ang aking sariling mga kamay. Ibinenta ko yon kinagabihan, cash. Bumalik ako nang naglalakad sa ilalim ng araw at ibinigay sa kanya ang bundle ng pera. Ampersand quote, kunin mo, bayaran mo ang iyong utang, maglinis ka. Maging ina ka, ampersand quote, inagaw niya ang pera ng walang pasasalamat, nang hindi man lang tinitingnan ang kanyang mga sanggol. Tumakbo lang siya at ngayon, sinasabi niya sa mundo na hinabol ko siya ng baril. Ampersand quote, Senyor Ramos, ampersand quote, sabi ni attorney Brian, tila malayo ang kanyang boses. Ampersand quote, kailangan natin ng isang pahayag, marahil ay magdeklara ng kapansanan dahil sa edad, ampersand quote, tumayo ako, umalingaw-ngaw ang upuan. Hindi ako ulyanin at hindi ako magpapahayag ng kasalanan. Iniligtas ko siya. Ibinenta ko ang aking sasakyan upang iligtas ang kanyang buhay at ngayon, ibinenta niya ako para sa isang headline. Ikinulong ako sa isang selda kasama ang 20 o 30 lalaki. Mayroon doong telebisyon na may plastic na proteksyon sa screen. Ang aming bahay, ang sirang pinto, pagkatapos ay ang aking mugshot. Mukha akong baliw, gulo ang buhok, dilat ang mata sa gulat. Isang malaking lalaki, may tattoo sa leg, ang tumingin sa akin, pagkatapos ay sa telebisyon. Namatay ang bulong. Tumayo siya. Ampersand quote, ikaw ang kidnapper, ampersand quote, bulong niya. Umurong ako hanggang sa bumangga sa pader. Itinaas ko ang aking mga kamay, nakabukas ang palad. Ampersand quote, hindi totoo ang kanilang sinasabi, kasinungalingan yon, ampersand quote, hindi siya nakinig. Sa bilangguan, may mga hierarchy, at ang mga nananakit ng bata ay nasa pinakababa. Ampersand quote, ikinulong mo sila, ampersand quote, dura niya. Ampersand quote, ninakaw mo sila sa kanilang ina, ampersand quote, lumapit siya. Ang iba ay bumuo ng bilog, tinatakpan ang mga gwardiya. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata, ang parehong galit na nararamdaman ko kay Veronica, ngunit sa akin nakadirekta. Humanda ako.
70 na ako, masakit ang tuhod, masakit ang balikat. Nagising ako sa infirmary na may matinding sakit sa base ng aking bungo. Binigyan ako ng doktor ng 2 tabletang paracetamol at isang papel na nagsasabing ako ay "fit to stand trial", si Anthony. Brian ay naghihintay sa labas, mas kinakabahan kaysa dati. Nakahanap po ako ng magsasangla, Senyor, sabi niya. Ngunit ang kapalit ay ang lahat. Ang inyong bahay, ang lupain na binili ng inyong ama kalahating siglo na ang nakakaraan. Kung hindi po kayo dadalo sa isang pagdinig o lalabag sa anumang kondisyon, kukunin po ang inyong bubong, pinirmahan ko nang nanginginig ang kamay. Walang halaga ang bahay na yon kung wala ang aking mga apo, isang hangin na nakakulong. Ito na ang aking huling baraha, ang aking tahanan, para sa isang pagkakataong makipaglaban, ang pagbalik ko sa bahay ay isang mabagal na pagpapahiya. Ang taxi driver ay patuloy na sumisilip sa akin sa salamin. Ang aking mukha ay nasa lahat ng balita. Ang lolo na kidnapper, nang ibaba niya ako, hindi man lang niya kinuha ang bayad. Dumura siya sa bintana at umalis. Naiwan ako sa bangketa, nakatingin sa mga labi ng aking buhay. Ang dilaw na police tape ay sumasayaw sa hangin, tila mga maruming serpentina. Ang oak na pinto, na 3 beses kong inayos, ay sirang-sira, ang kandado ay nakabitin. Hinarap ko ang tape at itinulak ang pinto. Ang katahimikan ang unang tumama sa akin. 10 taon na ang nakaraan, ang bahay na ito ay musika, mga kartoon, paglalaro ng tenis sa kahoy na sahig, si Valeria na nagsasanay ng violin na sa simula ay parang pusa na naghihirap, ang tawanan ni Mateo sa kanyang mga biro. Ngayon, tanging ang tahimik na ugong ng refrigerator at ang aking paghinga ang maririnig. Niligpit ng mga pulis ang lahat. Bukas ang mga unan, nakakalat ang mga drawer, nakabaligtad ang mga kahon ng cereal, may mga tuyong mansa sa sahig. Ngunit ang tunay na pinsala ay hindi nila ginawa. Ang pasilyo ay puno ng nakabaluktot, walang lamang frame ng litrato. Wala na ang mga larawan. Kinuha o sinira ni Veronica. Gusto niyang burahin ang 10 taon, magpanggap na hindi ako kailanman naging ama. Pumasok ako sa silid ng mga bata, nakabaligtad ang mga kutson, nakakalat ang mga damit. Umupo ako sa kama ni Mateo, at ang aking bota ay tumama sa isang matigas na bagay. Kinapa ko sa ilalim ng kama at kinuha ang isang lumang pacifier, medyo dilaw, na may larawan ng oso. Itinago ito ni Mateo nang sabihin namin sa kanya na malaki na siya. Hinawakan ko yon at bigla, hindi ako nasa isang sirang bahay, kundi nasa aming pintuan 10 taon na ang nakaraan. Isang gabi nabasa ang hangin, amoy ulan at murang alak. Si Veronica ay nakatayo sa tabi ng isang lumang sasakyan, umuusok ang makina, may lalaking may tatoo sa liig na naghihintay sa manibela, walang pasensyang pinupukpok ang manibela. Payat si Veronica, naninigarilyo, at may dalang diaper bag. Nakiusap ako sa kanya, huwag kang umalis. May anak ka na kailangan ng gatas. May maliit kang anak na babae at lalaki. Kailangan ka nila, ibinalik niya ang usok sa aking mukha, mapait at may amoy kemikal. Pagod na ako, tatay. Sa iyak, sa mga diaper, sa bayang ito. Gusto kong mabuhay. Gusto kong maging malaya, kinuha niya ang kanyang keychain, inihagis sa akin, tumama sa aking dibdib at nahulog sa lupa. Ayan. Ayan ang mga susi. Kung gusto mo sila, sayo na. Puro naman sila pabigat, puro istorbo, iyan ang sinabi niya sa kanyang sariling mga anak. Mga pabigat. Isang istorbo. Pinulot ko ang mga susi. Nang itinaas ko ang aking tingin, sumakay na siya sa kotse. Kung aalis ka ngayon, huwag ka nang bumalik, sigaw ko. Huwag kang babalik kung hindi ka malinis, tumawa siya, matinis, parang baliw. Huwag kang mag-alala, matanda. Hindi mo na ako makikita. Pupunta ako sa Maynila, umalis ang kotse ng mabilis, at nakita ko ang kanyang mga ilaw na nawala. Pagkatapos, narinig ko ang iyak sa loob. Si Mateo iyon, gutom. Binuhat ko siya at ipinangako sa isang sanggol na hindi pa marunong tumingin ng diretsyo, na hindi siya magiging istorbo, na siya ang magiging sentro ng mundo. Nawala ang alaala at bumalik ako sa kasalukuyan, hawak ang pacifier. Sabi niya, pinapaalis ko daw siya, ngunit ang totoo, itinapon niya lang sila na parang basura dahil pabigat sila sa kanyang pagiging malaya.
At ngayon, dahil mayaman na sila, bigla niyang naalala na siya pala ang ina. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa akin mula sa aking pagmumuni-muni. Isinilid ko ang pacifier sa aking bulsa. Si Edo Morales iyon, isang pulis lokal na minsan kong nakakasama sa ilog. Hindi siya makatingin sa aking mga mata, iniabot niya sa akin ang mga papel. Quote, pasensya na, Senyor Arturo, pero kailangan ko po kayong abisuhan. Quote, ito ay isang temporary restraining order, 500 metro ang layo mula kay Leo, Val, at Matt. Walang direktang o didirektang pakikipag-ugnayan. Kailangan kong ibigay ang anumang armas na mayroon ako. Quote, nasa Grand Vista Hotel Manila po si Vicky, quote, bulong niya. Quote, may private security po siya. Huwag po kayong lalapit. Kung lalabagin niyo ito, babawiin po ang inyong piyansa at mabubulok kayo sa loob. Quote, nang umalis siya, ang bahay ay naging isang libingan. Nagpunta ako sa kusina. Kailangan kong kumain kahit na kumukulo ang aking tiyan. Ang gatas ay malamig na. Itinapon ko sa lababo. Nagsimula akong maglinis dahil yun lang ang kaya kong kontrolin. Nagwalis ako ng cereal, namulot ng salamin, nagkuskos ng mga bakas. 9:00 ng gabi, nakaupo pa rin ako, nakatingin sa dingding, iniisip kung may inhaler si Valeria. Umaatake ang hika niya kapag kinakabahan. Hindi iyon alam ni Veronica, hindi rin niya alam kung saan namin itinago ang mga gamot. Pagkatapos, tumunog ang telepono sa dingding, iyon na halos wala nang gumagamit. Nagulat ako. Tumunog muli, matinis. Kinuha ko ang receiver, gustong-gusto kong bunutin ang cable kung reporter ito. Quote, hello, quote, puro static, mabigat na paghinga, at isang nanginginig na bulong. Quote, lolo, quote, huminto ang aking puso. Si Leo iyon. Quote, ayos ka lang ba? Nasaan ka? Quote, sabi ko, mahigpit na hawak ang telepono. Quote, sa banyo po, quote, bulong niya. Quote, ninakaw ko po ang cellphone ng isang empleyado. Lolo, kailangan niyo po kaming tulungan. Baliw po siya, baliw na baliw, quote, nanginig ang aking mga binti, ngunit pinilit kong maging kalmado. Quote, dahan-dahan, anak. Ano ang nangyayari? Quote, ikinulong niya kami sa isang suite. Kinuha niya ang aming mga cellphone. Kinuha niya ang inhaler ni Valeria dahil quote, pangit daw tingnan sa litrato. Quote, nagdala siya ng grupo ng mga estilista, pinipilit kaming magsuot ng mga damit na makati at mag-post para sa social media. Kinukurot niya si Mateo kapag hindi ito ngumiti. Lumabo ang aking paningin sa galit. Quote, Leo, makinig ka. Kailangan mong maging matatag. Protektahan mo ang iyong kapatid na lalaki at babae. Quote, umiyak siya. Quote, may mga lalaki po sa labas, mga gwardiya. Hindi po kami pinapayagang lumabas. Sabi niya, makukulong ka daw po ng habang buhay, na kami ay kanya na. Palagi siyang nag-uusap tungkol sa pera, sa mga abogado, sa isang trust fund, quote, alam ko sa aking tiyan. Hindi pag-ibig, kasakiman yon. Quote, hindi ako makukulong, quote, sabi ko ng matatag. Quote, ibabalik kita. Ipinapangako ko, ngunit sundin mo ng eksakto ang sasabihin ko. Yumuko. Huwag kang makikipaglaban sa mga gwardiya, ngunit tingnan mo ang lahat. Kabisaduhin mo ang kanyang sinasabi. Kaya mo ba? Quote, sa tingin ko po, pero bilisan niyo po, quote, unggol niya. Quote, sabi niya, dadalhin niya kami sa malayo. Nag-usat siya tungkol sa Switzerland, sa isang boarding school, quote, Switzerland. Iiwan niya kami na parang mga package. Quote, lolo, kailangan ko nang umalis. Parating na siya, quote, narinig ko ang pagbukas ng doorknob at ang matinis na boses niya sa likuran. Quote, sino ang kausap mo? Quote, nawala ang tawag. Nanatili ako sa kusina, sa dilim, hawak ang receiver na tila isang walang silbing piraso ng plastik. Sabi ng batas, 500 metro. Sabi ng batas, quote, siya ang ina, quote, ngunit hindi narinig ng batas ang takot sa boses ng aking anak. Mga kaibigan, naririnig niyo ba ang bigat ng loob ni Lolo Arturo at ang kalupitan ni Vicky? Ano ang gagawin niyo kung kayo ang nasa sitwasyon niya? I-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para mas marinig pa ang mga kwentong tulad nito.
At huwag kalimutang i-comment sa ibaba kung anong bahagi ng kwento ang pinakanakakaantig sa inyo. Mahalaga ang bawat salit, hindi ka pananalo. Alam ko sa aking puso na walang pulis ang maniniwala sa akin, sa isang matandang inakusahan ng kidnapping, laban sa isang na umaarte sa harap ng publiko. Ang batas ay bulag at minsan, kailangan mong gumamit ng ibang laro, ng ibang taktika, para manalo ang katarungan. Sa aking isip, ang tanging layunin ay iligtas ang aking mga apo, hindi lamang sa kanilang kasalukuyang pagpapahirap, kundi sa isang kinabukasan na puno ng kasinungalingan at paggamit. Ang utang na loob na sinasabi ng matatanda, iyon ang tanging puhunan ko. Nagmaneho ako patungo sa isang lumang bahay gulong na nakatago sa likod ng isang bodega sa labas ng bayan. Isang dilaw na ilaw ang umuugong sa ibabaw ng pinto, umaakit ng malalaking gamo-gamo. Doon nakatira si Manong Berting. Nagkakilala kami sa golpo, noong akala namin ay walang sinuman ang makakatalo sa amin, mga kabataang manggagawa sa langis, puno ng pangarap. Kumatok ako ng malakas. Quote, Manong Berting, buksan mo. Ako Apos, to, si Arturo, quote, narinig ko ang kalabog sa loob, pagmumura. Binuksan niya ang pinto, nakasuot ng mansadong kamiseta at shorts, may hawak na baril at isang bote ng alak. Balbas na kulay abo, pulang mata. Quote, naku, Arturo, mukha kang nabundol ng tren, quote, sabi niya. Quote, pakiramdam ko nga, quote, sagot ko. Quote, pwede ba akong pumasok, quote, pumasok ako sa loob, sa amoy ng lumang papel, langis ng baril, at murang alak. Ang bahay gulong ay magulo, puno ng mga lumang file at walang lamang bote, ngunit sa isang sulok, mayroong mesa na may nakabukas na mga monitor, ang kanyang altar. Umupo ako sa isang kahon at ikinuwento ang lahat. Ang pag-raid, ang pag-aresto, ang mga cookies, ang suhol. Nakikinig siya nang hindi kumukurap. Nang matapos ako, inilapag niya ang baril sa mesa. Quote, kaya pala siya bumalik, quote, bulong niya, ang kanyang boses ay paos. Quote, at lumalanggoy sa pera. Si Attorney De La Cruz ay hindi gumagalaw ng mas mababa sa 500,000 na paunang bayad. May suite siya, mga bodyguard, quote, saan galing ang lahat ng iyon, quote, tanong ko. Nag-cruise ng daliri si Manong Berting. Quote, aalamin natin, quote, mabilis siyang nag-type. Para sa isang lasing, may kamay siyang parang siruhano. Una niyang sinundan ang lumang nobyo ni Veronica, isang naggangalang Tristan. Sa loob ng 5 minuto, sinabi niya, quote, dead end, quote, si Tristan ay patay na sa overdose 2 buwan na ang nakakaraan sa isang motel. Mayroon lang siyang 50,000 at isang warrant of arrest, quote, kaya hindi siya yon. Quote, hindi, quote, tango ni Manong Berting. Quote, pero tingnan mo ito. Si Veronica ay nakalista bilang contact. Siya ang nag-identify ng katawan at hindi man lang inangkin ang abo. Hinayaan niyang ilibing ito ng estado, quote, tunog niya yon. Nagpatuloy si Manong Berting. Quote, walang trabaho sa loob ng 10 taon, walang anumang nakapangalan sa kanya, hanggang 3 linggo lang ang nakakaraan. At bigla, platinum cards, mga account na binuksan sa mga tax haven, isang shell company na tinatawag na Dew Holdings, quote, saan nanggaling ang unang pera, quote, tanong ko. Sumikip ang mata ni Manong Berting. Quote, malaking transfer. Galing sa isang law firm sa Maynila, Villanueva, Santos Associates, mga abogado na nag-aasikaso ng mga mana at trust fund para sa mga mayayaman, quote, bilis ang tibok ng aking puso. Hindi kilala ni Veronica ang sinumang ganoon. Maliban kung, maliban kung para sa ama, quote, bulong ko. Pinaikot ni Manong Berting ang kanyang upuan. Quote, ang ama ng menor de edad. Sinabi mo sa akin na sabi niya, isang street musician lang, quote, tango ko. Quote, sabi niya, Julian ang pangalan at namatay bago ipinanganak si Mateo, quote, umiti si Manong Berting ng walang kagalakan. Quote, unang panuntunan. Lahat ay nagsisinungaling, lalo na ang mga adik, quote, hinanap niya ang mga birth certificate. Quote, ama, hindi kilala, quote, sa 3 bata. Pagkatapos, naghukay siya sa mga lumang file at nakakita ng isang selyadong record mula 10 taon na ang nakakaraan.
Ampersand quote, paternity test ordered when Veronica asked for social assistance. Dito, ampersand quote, bulong niya, ampersand quote, kailangan niyang magbigay ng pangalan para makakolekta ang estado ng suporta. Nagbigay siya ng isa, Julian Mercado, ampersand quote, hindi ko pa narinig ang apelyidong iyon. Ampersand quote, sino si Julian Mercado, Manong Berting, ampersand quote, tahimik siya ng matagal, tanging ang ugong ng mga computer, at ang mga gamo-gamo laban sa bintana. Pagkatapos sumipol siya. Ampersand quote, upo ka ng maayos, Arturo. Si Julian Mercado ay hindi basta-basta. Siya ang lihim na anak, ang anak na ikinahihiya ni Don Eugenio L. Rey, ampersand quote. Ang pangalan ay tumama sa akin na parang suntok. Don Eugenio S.E., ang may-ari ng mga kumpanya ng langis, isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. Nakita ko yon sa balita, namatay siya noong nakaraang buwan. Ampersand quote, malayo siya sa limelight gamit ang pera, ampersand quote, paliwanag ni Manong Berting habang nagbabasa. Ampersand quote, nabuhay si Julian ng tahimik. Namatay sa aksidente sa motor, 4 na buwan na ang nakakaraan. Walang iniwang testamento, ampersand quote, uminit ang aking ulo. Ampersand quote, kung gayon, ang mana ay mapupunta sa kanyang direktang tagapagmana, ampersand quote, tumango si Manong Berting. Ampersand quote, at dahil wala siyang asawa o buhay na magulang, mapupunta ito sa kanyang mga anak, Leo, Val, at Matt, ampersand quote, binuksan niya ang isang legal na file. Ampersand quote, ang trust fund ni Julian, nagkakahalaga ng 725 milyon ampersand quote, nahilo ako. Ang aking mga apo, na nakasuot ng lumang damit at kumakain ng murang cereal, ay mga multimilyonaryo. Ampersand quote, at narito ang pinakamasama, ampersand quote, sabi ni Manong Berting, pinupukpok ang screen. Ampersand quote, ang pera ay nasa trust fund hanggang sa sila ay maging 20 ampersand apos, isang taong gulang, ngunit ang legal na tagapag-alaga ay makakakuha ng administration fee na 25 milyon bawat taon. Dagdag pa ang tirahan at akses sa mga ari-arian para sa kapakinabangan ng mga menor de edad, ampersand quote, naramdaman ko ang apdo. Hindi pag-ibig, hindi pagtubos, kundi sweldo. Ampersand quote, kailangan niya ang kustodya upang mabuksan ang vault, ampersand quote, sabi ko, nanginginig sa galit. Iniabot ni Manong Berting ang isang printout. Ampersand quote, hindi lang kustodya, kailangan niyang maging nag-iisang tagapag-alaga. Kaya kanya inakusahan ng kidnapping. Kung magiging kriminal ka, hindi ka makakalaban para sa kustodya. Mapupunta sa kanya ang mga bata, makukuha niya ang tseke at mamumuhay na parang reyna habang pinalalaki sila ng mga yaya at sa boarding school, ampersand quote, 10 taon nang walang tawag, walang kaarawan, at nang lumabas ang pera. Sinira niya ang aking pinto. Itinuro ni Manong Berting ang isa pang clause. Ampersand quote, residency sa Colmenares Family Mansion sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa, hanggang sa ang menor de edad ay maging major, ampersand quote, at isang detalye ang tumusok sa akin. Ang pagdinig para magtalaga ng permanenteng tagapag-alaga at ilabas ang pondo ay sa susunod na Martes, 6 na araw mula ngayon. Naintindihan ko ang buong plano. Kung darating siya ng normal, makikita ng huwes ang pagpapabaya niya at ang aking 10 taong pag-aalaga. Maaari akong manalo sa kustodya o kahit man lang makibahagi. At iyon ay nangangahulugang makokontrol ko ang trust fund upang protektahan ang mga bata. Ngunit ang isang kidnapper ay hindi makakakuha ng kustodya. Ang isang kriminal ay hindi makakamanage ng 725 milyon. Kailangan niya akong sirain. Kaya ang grupong pulis, ang kwento ng baril, ang piitan. Kailangan niyang gawin akong halimaw upang siya ay maging tagapagligtas. Kung ako ay nakakulong sa Martes, mag-isa siyang makakapasok, walang kalaban, at makukuha ang mga susi ng pera. Gusto kong abisuhan sila. Kinuha ko ang isang disposable phone at idinyal ang numero ng cellphone na ginamit ni Leo. Nakiusap ako na sana ay nakatago pa ito. Tumulog ito minsan, at isang robotic na boses ang pumasok. Ampersand quote, ang numero ay disconnected, ampersand quote, muli kong idinyal, ganoon pa rin. Nakita niya yon. Ang aking apo ay nakakulong kasama ang mga gwardiya, at isang ina na tinitignan siya bilang isang perang may paa, at hindi ko man lang masabi, ampersand quote, pupuntahan kita, ampersand quote. Itinaas ni Manong Berting ang volume ng balita. Lumabas si Veronica sa harap ng hotel, nakasuot ng itim at perlas, tila isang banal na nagdurusa. Si Attorney De La Cruz ay nasa likod niya, isang eleganteng buitre.
Tinanong ng reporter ang kanyang mga plano. Tumingin si Veronica sa kamera, may peking luha, na kailangan daw magpagaling, nang inihagis niya sa akin ang mga susi ng kanyang lumang sasakyan. Ampersand quote, kung gayon, mas mabuti na huwag tayong mahuli. Ampersand quote, inisip ko ang takot na boses ni Leo, ang hika ni Valeria, ang buhay ni Mateo na ibinenta para sa isang mansyon. Ampersand quote, umalis na tayo, ampersand quote, sabi ko. Nagmaneho si Manong Berting na parang hinahabol ng demonyo sa madidilim na daan. Ang makina ay umuugong, ang chassis ay nanginginig, at ang speedometer ay umakyat hanggang sa puntong tila masisira. Ang hangin ay pumapasok sa mga bintana na may amoy ulan at nasunog na gulong. Hawak ko ng mahigpit ang dashboard gamit ang isang kamay, at sa kabilang kamay naman ay isang sida na kinuha ko sa ilalim ng upuan. Ampersand quote, 10 minuto, Arturo, ampersand quote, sigaw ni Manong Berting. Ampersand quote, kung may clearance na ang piloto, lilipad sila bago tayo makapasok. Ampersand quote, lumitaw ang pribadong paliparan. Isang gusali ng salamin, matataas na bakod, may barbed wire. Sa runway, may mga dilaw na ilaw, at doon, na parang isang puting halimaw, isang jet na handa na, umuugong ang mga makina, isang itim na van sa tabi ng hagdan. Nakita ko sila sa ilalim ng mga floodlight, tila isang impyernong entablado. Si Veronica na hinihila si Mateo sa braso. Ang aking apo ay nakadikit ang mga sakong. Hinihila niya ito ng walang awa. Isang malaking lalaki ang buhat-buhat si Valeria sa balikat habang siya ay nagpupumiglas. At si Leo, ang aking Leo, hindi umiiyak, lumalaban. Tumayo siya sa harap ng isang gwardiya, sinuntok ng buong lakas. Tumawa ang lalaki at itinulak siya. Napahiga si Leo, agad na tumayo at pumagitna sa eroplano at sa kanyang kapatid. Ampersand quote, pinipilit nila sila, Manong Berting, ampersand quote, sigaw ko. Ampersand quote, bunggain mo ang bakod, ampersand quote, hindi siya nag-alinlangan, pinabilis niya at binangga ang gate. Sumigaw ang metal, nagkaroon ng mga spark, at pumasok kami ng palihis sa runway. Nakita marahil kami ng piloto dahil mas lalong umugong ang mga makina. Ampersand quote, haraan mo ang eroplano, ampersand quote, sigaw ko. Ibinangga ni Manong Berting ang sasakyan at preno ng pahilis sa harap ng ilong ng jet. Ilang metro lang ang layo namin sa hagdan. Binuksan ko ang pinto bago pa man huminto ang sasakyan at lumundag ako. Nananakit ang aking mga tuhod, ngunit ang adrenaline ay naging pampamanhid. Itinaas ko ang CS, mabigat at malamig. Ampersand quote, bitawan niyo sila, ampersand quote, sigaw ko sa ibabaw ng ugong ng mga makina. Ibaba ng gwardiya si Valeria. Tumingin sa akin si Leo, dilat ang mata sa hindi paniniwala at pag-asa. Ampersand quote, lolo, ampersand quote, lumingon si Veronica. Hinampas ng hangin ang kanyang buhok. Hindi siya mukhang takot, mukha siyang galit. Ampersand quote, sakayin niyo sila sa eroplano ngayon, ampersand quote, sigaw niya sa mga gwardiya. Nag-alinlangan ang mga lalaki nang makita ang isang matandang may hawak na bakal at isang baliw na driver na may revolver sa baywang. Umabante ako, may arthritis ako at minsan ay pumapalya ang aking puso, ngunit doon, naramdaman kong higante ako. Ampersand quote, kung muli ninyo silang sasaktan, babasagin ko ang bawat buto ninyo, ampersand quote, bulong ko. Inilagay ng pinakamalaking gwardiya ang kanyang kamay sa bulsa. Binaril ni Manong Berting sa ere. Ang putok ay pumutol sa katahimikan ng gabi. Ampersand quote, umatras, ampersand quote, sigaw niya. Ampersand quote, ang susunod ay hindi nababala, ampersand quote, huminto ang lalaki, nakataas ang mga kamay. Kinuha ni Veronica si Mateo sa kamiseta at sinubukan niyang isakay siya. Ampersand quote, huwag, ampersand quote, sigaw ko at tumakbo. Nakarating ako sa hagdan nang hinihila na niya ito sa unang baitang. Pinukpok ko ang bakal gamit ang CS, isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw. Ampersand quote, bitawan mo siya, Veronica, ampersand quote, tumingin siya sa akin mula sa itaas. Ampersand quote, kawangis ka, isang matandang mahirap. Akala mo kaya mo itong pigilan? Nasa akin sila. Sila ay akin, ampersand quote, ikaw ang nagluwal sa kanila, ampersand quote, dura ko. Ampersand quote, hindi mo sila pag-ari, ampersand quote, Serena. Una, malayo, pagkatapos ay malapit. Ang mga pulang at asul na ilaw ay bumalot sa fuselage. Pulisya ng airport, pulis probinsyal, sino pa? Ngumiti si Veronica ng malupit. Ampersand quote, tapos na, Arturo. Ibinigay mo lang sa akin ang lahat, ampersand quote, tama siya.
Nilabag ko ang order, sinira ang ari-arian, pumasok na may arma sa isang runway, ngunit habang hindi lumilipad ang eroplanong iyon, nakabili ako ng oras. Ampersand quote, ibigay ang bagay, ampersand quote, tunog ng megaphone sa likod. Lumingon ako. Mga patrol car, mga ahente na nakatutok sa akin. Tumingin ako kay Leo, kay Valeria na nakayuko, kay Mateo na hawak pa rin niya. Ampersand quote, mahal ko kayo, ampersand quote, sigaw ko. Ampersand quote, mas mahal ko kayo higit sa lahat. Huwag ninyong kalimutan iyan, ampersand quote, nagsimula akong ibaba ang bakal upang sumuko, ngunit ang gwardiya na nag-alinlangan kanina ay sumugod sa akin. Nagreaksyon ako ng kusa at itinaas ang aking braso upang tabingan. Ampersand quote, taser, taser, ampersand quote, sigaw ng isang tao. Naramdaman ko ang tama ng taser sa aking dibdib. Ito ay tila isang kidlat. Ang buong katawan ko ay nanigas. Puting sakit, brutal. Napahiga ako sa aspalto. Lumayo ang bakal. Narinig ko ang sigaw ni Leo sa aking pangalan. Pinalibutan ako ng mga bota. Dinagan nila ako sa sahig. Pinusasan ako ng napakahigpit na tila kinakagat ang aking buto. Ampersand quote, huwag nang lumaban, ampersand quote, sigaw nila kahit na hindi na ako makahinga. Sa pamamagitan ng ulap ng sakit, nakita ko si Veronica sa tuktok ng hagdan. Hindi na siya tumatakbo. Pinagmamasdan niya kung paano ako kinakaladkad na parang sako. Inayos niya ang kanyang damit, ang kanyang buhok, at kinausap ang piloto. Nabasa ko ang kanyang labi. Hindi sila makakaalis. Ang runway ay isang crime scene at sarado. Ang galit ay pumilipit sa kanyang mukha, ngunit kinailangan niyang isakay ang mga bata sa eroplano nang hindi ito lumilipad. Hindi siya aalis ngayong gabi. Nakabili ako ng oras, ipinagpalit ang aking kalayaan para sa pagkaantala. Ibinato nila ako sa isang patrol car. Nakita ko si Manong Berting na nakaposa sa hood ng kanyang sasakyan. Tumingin siya sa akin at malungkot na tumango. Nawalan ako ng malay bago pa man kami makarating, humagis ako sa lumang pickup ni Manong Berting. Ang makina ay umuugong na parang isang gutom na hayop sa dilim. Ang mga ilaw ng sasakyan ay bumubuo ng liwanag sa madidilim na kalsada, na tila hinahabol kami ng mismong demonyo. Ang chassis ay nanginginig sa bawat lubak, at ang speedometer ay umakyat hanggang sa puntong akala mo ampersand apos, lay masisira. Ang hangin, na may amoy ulan at nasusunog na gulong, ay pumapasok sa mga bintana. Mahigpit kong hawak ang dashboard, ang isa kong kamay ay nakakapit sa isang gabaldo na kinuha ko sa ilalim ng upuan. Si Manong Berting, nagmamaneho na parang wala ng bukas, ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata ay nakatutok sa kalsada. Ampersand quote, 10 minuto na lang, Arturo, ampersand quote, sigaw niya, halos hindi marinig sa ugong ng makina. Ampersand quote, kung may clearance na ang piloto, lilipad sila bago pa man tayo makapasok, ampersand quote. At doon, sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang pribadong paliparan. Isang gusali ng salamin, matataas na bakod na may barbed wire sa ibabaw. Sa runway, may mga dilaw na ilaw na pumupukaw sa aking paningin, at doon, na parang isang puting halimaw, isang jet na handa na, umuugong ang mga makina. Mayroon pang isang itim na van sa tabi ng hagdan. Nakita ko sila sa ilalim ng mga floodlight, tila isang impyernong entablado. Si Veronica ampersand quote, Vicky ampersand quote, Ramos, hinihila si Mateo sa braso. Ang aking mat, nakadikit ang mga sakong sa lupa, lumalaban ng buong lakas. Hinihila siya ni Vicky nang walang awa. Si Valeria naman, buhat-buhat ng isang malaking lalaki sa balikat habang siya ay nagpupumiglas, sumisigaw. At si Leo, ang aking Leo, hindi umiiyak, lumalaban. Tumayo siya sa harap ng isang gwardiya, sinuntok ng buong lakas, ngunit tinawanan lang siya ng lalaki at itinulak. Napahiga si Leo, ngunit agad na tumayo at pumagitna sa eroplano at sa kanyang kapatid. Ampersand quote, pinipilit nila sila, Manong Berting, ampersand quote, sigaw ko, ang aking boses ay nagdangalit sa galit. Ampersand quote, bunggain mo ang bakod, ampersand quote. Hindi nag-alinlangan si Manong Berting. Pinabilis niya ang sasakyan at binangga ang gate. Sumigaw ang metal, nagkaroon ng mga spark, at pumasok kami ng palihis sa runway. Nakita marahil kami ng piloto dahil mas lalong umugong ang mga makina, handa ng lumipad. Ampersand quote, haraan mo ang eroplano, ampersand quote, sigaw ko. Ibinangga ni Manong Berting ang sasakyan at preno ng pahilis sa harap ng ilong ng jet. Ilang metro lang ang layo namin sa hagdan.
Binuksan ko ang pinto bago pa man huminto ang sasakyan at lumundag ako. Nananakit ang aking mga tuhod, ngunit ang adrenaline ay naging pampamanhid. Itinaas ko ang gabaldo, mabigat at ampersand quote, kung muli ninyo silang sasaktan, babasagin ko ang bawat buto ninyo, ampersand quote, bulong ko. Inilagay ng pinakamalaking gwardiya ang kanyang kamay sa bulsa. Binaril di Manong Berting sa ere. Ang putok ay pumutol sa katahimikan ng gabi. Ampersand quote, umatras, ampersand quote, sigaw niya. Ampersand quote, ang susunod ay hindi nababala, ampersand quote, huminto ang lalaki, nakataas ang mga kamay. Kinuha ni Veronica si Mateo sa kamiseta at sinubukan niyang isakay siya. Ampersand quote, huwag, ampersand quote, sigaw ko at tumakbo. Nakarating ako sa hagdan nang hinihila na niya ito sa unang baitang. Pinukpok ko ang bakal gamit ang gabaldo, isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw. Ampersand quote, bitawan mo siya, Veronica, ampersand quote, tumingin siya sa akin mula sa itaas. Ampersand quote, kawangis ka, isang matandang mahirap. Akala mo kaya mo itong pigilan? Nasa akin sila. Sila ay akin, ampersand quote, ikaw ang nagluwal sa kanila, ampersand quote, dura ko. Ampersand quote, hindi mo sila pag-ari, ampersand quote, Serena. Una, malayo, pagkatapos ay malapit. Ang mga pulang at asul na ilaw ay bumalot sa fuselage. Pulisya ng airport, pulis probinsyal, sino pa? Ngumiti si Veronica ng malupit. Ampersand quote, tapos na, Arturo. Ibinigay mo lang sa akin ang lahat, ampersand quote, tama siya. Nilabag ko ang order, sinira ang ari-arian, pumasok na may arma sa isang runway, ngunit habang hindi lumilipad ang eroplanong iyon, nakabili ako ng oras. Ampersand quote, ibigay ang bagay, ampersand quote, tunog ng megaphone sa likod. Lumingon ako. Mga patrol car, mga ahente na nakatutok sa akin. Tumingin ako kay Leo, kay Valeria na nakayuko, kay Mateo na hawak pa rin niya. Ampersand quote, mahal ko kayo, ampersand quote, sigaw ko. Ampersand quote, mas mahal ko kayo higit sa lahat. Huwag ninyong kalimutan iyan, ampersand quote, nagsimula akong ibaba ang bakal upang sumuko, ngunit ang gwardiya na nag-alinlangan kanina ay sumugod sa akin. Nagreaksyon ako ng kusa at itinaas ang aking braso upang tabingan. Ampersand quote, taser, ampersand quote, sigaw ng isang tao. Naramdaman ko ang tama ng taser sa aking dibdib. Ito ay tila isang kidlat. Ang buong katawan ko ay nanigas. Puting sakit, brutal. Napahiga ako sa aspalto. Lumayo ang bakal. Narinig ko ang sigaw ni Leo sa aking pangalan. Pinalibutan ako ng mga bota. Dinagan nila ako sa sahig. Pinusasan ako ng napakahigpit na tila kinakagat ang aking buto. Ampersand quote, huwag nang lumaban, ampersand quote, sigaw nila kahit na hindi na ako makahinga. Sa pamamagitan ng ulap ng sakit, nakita ko si Veronica sa tuktok ng hagdan. Hindi na siya tumatakbo. Pinagmamasdan niya kung paano ako kinakaladkad na parang sako. Inayos niya ang kanyang damit, ang kanyang buhok, at kinausap ang piloto. Nabasa ko ang kanyang labi. Hindi sila makakaalis. Ang runway ay isang crime scene at sarado. Ang galit ay pumilipit sa kanyang mukha, ngunit kinailangan niyang isakay ang mga bata sa eroplano nang hindi ito lumilipad. Hindi siya alis ngayong gabi. Nakabili ako ng oras, ipinagpalit ang aking kalayaan para sa pagkaantala. Ibinato nila ako sa isang patrol car. Nakita ko si Manong Berting na nakaposa sa hood ng kanyang sasakyan. Tumingin siya sa akin at malungkot na tumango. Nawalan ako ng malay bago pa man kami makarating. Nagising ako na may tunog ng monitor ng puso, amoy ng disinfektante at wax sa isang silid na malamig at puti. Sinubukan kong gumalaw at nakita ko ang aking pulso na nakaposa sa rehas ng kama. Narito ako sa pavilyon ng bilangguan sa ospital. Isang bantay ang nagbabantay sa pinto, walang awa. Ang aking dibdib ay nananakit kung saan tumama ang taser. Nang mapansin ng bantay na gising ako, lumapit siya ng walang simpatsya. Ampersand quote, welcome back, Senyor Ramos. Nasaan na po, sa tingin nyo? Bahala na, mas malaki ang inyong problema. Nagdagdag ang piskalya ng mga kaso, ampersand quote, lumunok ako. Ampersand quote, ano, ampersand quote, pagsalakay. Paglabag sa protective order, pinsala sa ari-arian, paglaban. At dahil pumasok po kayo sa isang regulated runway at inatake ang isang eroplano, gusto po nilang isabit sa inyo ang terorismo, laban sa pasilidad ng paliparan.
Delito federal, 20 taon minimum, walang piyansa, #quote. Tumingin ako sa kesami, 20 taon. Mamamatay ako sa loob ng kulungan. Si Veronica ay mananatili kasama sila at ang 925 milyon i. Nagsimulang umapoy ang aking mga mata. Akala ko natalo na ako hanggang sa naalaala ko ang lihim sa ilalim ng drawer ng lumang aparador sa aking silid. Ang butas na hindi nakita ng mga pulis dahil naghahanap sila ng isang piitan na hindi naman umiiral. Doon, sa loob ng isang kahon na may amoy sedro, ay mayroong isang sobreng kulay mustard. Itinago ko yon sa loob ng 10 taon, umaasang hindi kailanman magagamit. Iyon ang #quote, nuclear option, #quote, sisirain nito si Veronica, ngunit babasagin din nito ang puso ng aking mga apo. Ayoko silang malaman kung sino ang kanilang ina, ngunit wala na akong pagpipilian. Kung gusto kong iligtas ang kanilang kinabukasan, kailangan kong durugin ang kanilang nakaraan. Tumingin ako sa bantay. #quote, kailangan kong tumawag, #quote, isa lang, #quote, sagot niya. #quote, sino, #quote, hindi abogado, #quote, sabi ko, pinatigas ang boses. #quote, sa tanging tao na natitira upang tapusin ito, #quote, kailangan kong tawagan si Manong Berting na lumabas at pumasok sa aking bahay sa huling pagkakataon, dahil ang sobreng iyon ay hindi lang papel, ito ay resibo. At dumating na ang oras upang ipakita sa mundo kung ano ang eksaktong ibinenta ni Veronica Ramos 10 taon na ang nakakaraan. Ang mga oras sa pavilion ay tila gumagapang. 2:00 ng madaling araw, nagbago ang hangin. Ang batang bantay ay pinalitan ng isang matabang liig, walang kurap ang tingin. Tiningnan niya ang kanyang relo at lumabas, iniwan ang pinto na bahagyang bukas. Sumigaw ang aking instinct. Mula sa dilim ng pasilyo ay lumabas ang isang anino at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng surgical uniform, ngunit napakalapad ng balikat. May face mask, asul na guwantes, gumagalaw na parang predator. Lumapit siya sa aking swero at kumuha ng hiringgilya na may transparent na likido. #quote, sino ang nagpadala sa'yo? #quote, bulong ko, ang aking boses ay paos. Naging bato siya at tiningnan ako ng matalim. #quote, matulog ka na, matanda. Mas mabuti yan. Heart failure, karaniwan sa iyong edad, #quote, inilagay niya ang kanyang kamay sa injection port, hindi ako nag-isip. Nag-react lang ako. Ang aking kaliwang braso ay nakakadena, ngunit ang aking kanang binti ay malaya sa ilalim ng kumot. Naghintay ako na siya ay yumuko at sinipa ko ng buong galit. Tumama ang aking sakong sa kanyang tuhod. Narinig ko ang isang nakakasuklam na tunog. Madilim at basang-basa ang umaga ng araw ng pagdinig. Hindi ako nakatulog. Ginugol ko ang buong magdamag na nakadikit ang sobreng kulay mustard sa aking balat, sa ilalim ng aking uniforme. Kinakaskas nito ang aking balat, ngunit ang kaskas na yon ang nagpanatili sa aking pag-isip. Dinala ako sa korte sa isang van na walang bintana. Ang mga kadena sa aking mga bukong-bukong ay kumakalansing na parang mga kampana ng libing. Nang bumaba ako, sinalubong ako ng ingay. Hindi ito katarungan, ito ay isang sirko. Daan-daang tao sa likod ng mga bakod, mga reporter na sumisigaw ng aking pangalan, naghahanap ng anumang ekspresyon sa aking mukha na maaaring maibenta sa balita. May mga placard na hawak ng mga hindi ko kakilala, #quote, protektahan ang mga bata, #quote, ikulong ang halimaw, #quote, halimaw, ginawa ni Atty. De la Cruz ang pampublikong opinyon na isang Zabinay mob, isang hatol na walang paglilitis. Pumasok ako na nakayuko. Malamig ang silid, malaki, may madilim na kahoy na nagpaparamdam sa'yo na ikaw ay maliit, walang halaga. Puno ang mga upuan, balikat sa balikat, mga kapitbahay na matagal ko nang kasama, umiiwas sa aking tingin. Mga magulang ng mga kaklase ni Leo. At doon, nakaupo si Veronica sa panig ng akusador. Ngunit hindi na siya ang babae na may mamahaling coat, ngayon, siya ay isang nagdurusang ina, nakasuot ng malaking kulay abong sweater, walang makeup, lantad ang mga earbags, ang buhok ay nakatali lang ng pabaya, may panyo sa kamay. Isang obra maestra ng manipulasyon, si Atty. Santiago Santi De la Cruz ay nakaupo sa tabi niya, tiwala at matalim na parang kutsilyo. Ang aking abogado de oficio, si Atty. Brian Reyes, ay pinagpapawisan.
Bumulong siya sa akin na ang piskalya ay humihingi ng 20 taon na kung magpapakita ako ng pagsisisi, baka bumaba sa 10. 10 taon, iyon ay kamatayan sa loob ng kulungan bago ako lumabas. Hindi, sabi ko sa kanya. Hindi ako tatanggap ng anuman. De la Cruz habang naglalakad sa harap ng hurado. Ikwento ninyo po sa amin kung ano ang naririnig ninyo sa loob ng bahay ni Senyor Ramos sa loob ng maraming taon. Lumunok si Mang Tonyo, tumingin kay Veronica na nagbigay sa kanya ng bahagyang tango. Mga sigaw po, maraming sigaw tuwing gabi. Naririnig ko po ang mga bata na nagmamakaawa na palabasin sila. Naririnig ko po si Senyor Ramos na sinasaktan sila. Isang bulong ng pagkagulat ang kumalat sa buong silid. Naramdaman ko ang suntok sa akin tiyan. Kasinungalingan iyon. Sa aming bahay, ang tanging sigaw ay para sa isang laro sa telebisyon o para sa mga bata na naglalaro. Sinungaling, bulong ko. Hinawakan ni Atty. Brian ang aking braso upang patahimikin ako. Ngumiti si Atty. De la Cruz, isang iting punong-puno ng pagtatagumpay. At bakit hindi po kayo tumawag ng pulis? Natakot po ako. Lahat po kami ay natakot sa kanya. Siya ay marahas. Minsan, sinabi niya sa akin na kung may sinuman na makikialam sa kanyang pamilya, ibabaon niya ito, isang kasinungalingan na binili ng pera o banta. Nilamon ng hurado ang kanyang mga salita. Sinabi sa akin ni Atty. Brian na ito ay seryoso. Tiningnan ko ang sobre sa aking uniforme at naintindihan ko na ang sistema ay hindi hukuman, ito ay teatro. Tumayo ako. Tinanggal ka na, Atty. Brian, sabi ko ng sapat na malakas para marinig ng stenographer. Naging bato si Atty. Brian. Hinampas ng Nireth El Santos ang kanyang gavel. Senyor Ramos, umupo kayo. Mayroon kayong representasyon, wala po, mahal na huwes, sagot ko. Ako lang po ang magrerepresenta sa aking sarili, puno ng bulong ang silid. Ngumiti si Atty. De la Cruz, masaya, isang matandang sumisira sa sarili. Binalaan ako ng huwes na masamang ideya iyon na hindi ko alam ang mga patakaran. Tinitigan ko siya. Maaaring hindi ko po alam ang proseso, ngunit alam ko po ang katotohanan, at ako lang po ang nakakaalam nito dito. Pagkatapos ng isang mabigat na katahimikan, pumayag siya. Kinuha ni Atty. Brian ang kanyang maleta nang nanginginig ang mga kamay, binati ako ng swerte, at umalis. Tinanong ako ng huwes kung sino ang aking unang testigo. Wala po akong testigo, sabi ko. Nagkaroon ng bahagyang tawa si Atty. De la Cruz. Iritadong tinanong ng huwes kung mayroon akong pahayag o kung sinasayang lang namin ang oras. Inilagay ko ang aking kamay sa aking uniforme, kinuha ang sobreng kulay mustard, gusot, may mansa ng lupa at tuyong dugo ni Manong Berting. Nakita ko ang mga mata ni Veronica na nakatutok dito. Huminto siya sa pagpapanggap. Ang kanyang katawan ay nanigas. Kinilala niya ang kulay ng kanyang kasalanan. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa hukuman, hawak ang sobre ng mataas upang makita ng hurado. Naging tahimik ang silid, isa sa mga katahimikan na mabigat na parang bato. Pinunit ko ang selyo. Ang tunog ng papel na napunit ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril. Ang aking mga kamay ay matatag. Kinuha ko ang isang sulat kamay na dokumento sa isang dilaw na papel, may punit-punit na gilid, ngunit may selyo ng notaryo na may petsang Agosto 14 na, 2015. Nilinaw ko ang aking lalamunan at binasa ng malinaw, malamig na boses, para sa bawat sulok ng lugar. Ako, si Veronica Ramos, sa pamamagitan nito ay ipinagbibili ng buo at permanente ang aking mga karapatan at otoridad bilang magulang sa aking mga anak na sina Leandro, Valeria, at Mateo, kay Arturo Ramos. Ang paglilipat na ito ay pinal at ganap. Bilang kapalit ng pagtalikod sa lahat ng pag-angkin ng pagiging ina at pangako na hindi na muling makikipag-ugnayan sa kanila o kay Arturo Ramos, tinatanggap ko ang halagang 500,000 na cash. Ang pera na ito ay para sa pagbili ng isang Mustang convertible na modelo ng 2015. Sumpa ko na hindi ako babalik, itinaas ko ang papel. 500,000. Ang halaga ng 3 buhay.
Sumabog ang silid sa isang kolektibong paghingal. Ang stenographer ay huminto sa pagtype, nakabukas ang bibig. Ang sheriff ay humakbang, nandidiri, ngunit hindi pa ako tapos. Kinuha ko ang isang litrato na nakakabit sa likod ng papel. Ipinakita ko ito sa hurado at sa huwes. Si Veronica, sa parking lot ng isang dealership, nakasandal sa isang pulang Mustang na may bukas na bubong, nakangiti na parang predator. Sa isang kamay, ang mga susi, sa kabilang kamay, isang bungkos ng mga pera, at sa likuran, malabo ngunit malinaw, sa mainit na semento, isang baby carrier. Si Mateo, 2 buwan pa lang, pula ang mukha sa kaiyak, inabandona habang nagpo-pose ang kanyang ina kasama ang pera. Inilagay ko ang sulat at ang litrato sa harap ni Tireth Ibel Santos. Nakita ko kung paano nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Kinuha niya ang papel at nanginginig ang kanyang kamay. Binasa niya minsan, muli, tiningnan ang litrato. Ang kanyang profesional na pagiging kalmado ay nawala at lumabas ang galit ng isang tao na nakatingin sa isang halimaw. Si Attorney De La Cruz, ang abogadong hindi matatalo, ay naging bato. Ang kanyang mukha ay naging abo. Tiningnan niya ang dokumento, pagkatapos ay ang kanyang kliyente, at lumayo sa kanya na parang ang pagkasira ay nakakahawa. Isinara niya ang kanyang folder, ibinaba ang panulat. Pagsuko. Si Veronica, sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ay nalantad. Walang magagandang luha, walang pagganap. Naghanap siya ng mga kakampi sa silid at wala siyang nakita. Tiningnan siya ng hurado ng may galit, ang publiko ng may takot. Huminga ng malalim si Kiel E.L. Santos, sinusubukang pigilan ang kanyang sarili, at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay mababa, delikado. Ampersand quote, Senyora Ramos, sa 20 taon sa hukuman na ito, akala ko ampersand apos, lay nakita ko na ang lahat, ngunit ito. Ibinenta ninyo ang inyong mga anak, hindi ninyo sila ibinigay para sa pag-ampon, hindi ninyo humingi ng tulong, ibinenta ninyo sila para sa isang sasakyan, ampersand quote, itinaas niya ang litrato. Ampersand quote, at iniwan ninyo ang inyong sanggol sa bangketa sa gitna ng tag-init para magpakuha ng litrato kasama ang pera, ampersand quote, tumayo si Veronica, punong-puno ng takot. Ampersand quote, hindi totoo yan, ampersand quote, sigaw niya. Ampersand quote, peking sulat. Ginawa lang niya yan, ampersand quote, hinampas ng huwes ang kanyang gavel na parang kulog. Ampersand quote, ang selyo ng notaryo ay totoo. Ang sulat kamay ay tumutugma sa lahat ng inyong pinirmahan ngayong buwan. Huwag niyo akong insultuhin, ampersand quote, bumagsak si Veronica, umiiyak ng pangit, ngunit sinubukan pa rin ni Atty. De La Cruz na iligtas ang kanyang barko. Tumayo siya, ang kanyang boses ay dramatiko, na ampersand quote, irregular ampersand quote, daw yon, na humihingi sila ng pagsusuri, na may 10 taon daw ako para pekehin yon. Sasagot na sana ang huwes nang biglang bumukas ang mga pinto sa likuran. Nagulantang ang buong silid. Lumingon ako, kumakalansing ang mga kadena. Si Liu iyon. Dumating siya, pinagpapawisan, punit ang kanyang kamiseta, nawawala ang isang sapatos, ang kanyang mga mata ay nagninina sa apoy na kinilala ko. Sumigaw si Veronica sa kanyang pangalan na parang utos. Hindi pinansin ni Leo si Veronica at naglakad sa gitnang pasilyo. Sinubukan siyang pigilan ng sheriff, ngunit umungol ako. Ampersand quote, hayaan niyo siyang dumaan. Apo ko siya, ampersand quote, itinaas ng Tireth Ibel Santos ang kanyang kamay. Ampersand quote, hayaan niyong magsalita ang bata, ampersand quote, dumating si Leo sa aking tabi, mas matangkad sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat. Ampersand quote, patawad po sa pag-aantala, lolo, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, kinailangan ko pong lumabas sa bintana ng banyo ng hotel. Mabilis po ang gwardiya, pero mas mabilis po ako, ampersand quote, pagkatapos ay tumingin siya sa huwes. Ampersand quote, ang lahat po ng sinabi ng aking lolo ay totoo. Nagsisinungaling po siya, hindi niya kami mahal, ang pera lang po ang gusto niya, ampersand quote, nagprotesta si Atty. De La Cruz, ampersand quote, menor de edad na nasa ilalim ng pamimilit, brainwashed, ampersand quote. Inilagay ni Leo ang kanyang kamay sa bulsa at kinuha ang isang itim na lumang cellphone, isa sa mga flip phone. Iyon ang iniwan ko sa kanya na nakatago. Ampersand quote, hindi po ako brainwashed, ampersand quote, sabi niya, itinaas ang telepono bilang ebidensya. Ampersand quote, at may ebidensya po ako, ampersand quote, binuksan niya ito, pinindot ang isang boton at inilapit ang speaker sa mikropono. May static, ngunit ang boses ay hindi malilito.
Si Veronica, walang iyak, walang tamis, puro kapaitan. Ampersand quote, kaya, kailan niyo po ibibigay ang pera? Ampersand quote, tanong niya. Sumagot ang boses ng isang lalaki. Ampersand quote, kapag napirmahan na natin ang kustodya sa Martes, Veronica, ampersand quote, mabut, siya ay isang matandang idiot na dapat namatay na matagal na, ampersand quote. Pinatay ni Leo ang recording at ang katahimikan ay ganap, mas mabigat kaysa sa lahat ng nauna. Ang hurado ay horrified. Ang huwes ay hindi na nagulat, galit na siya. Si Veronica, sa wakas ay wala ng maskara, ay naglabas ng isang sigaw ng hayop at sumugod, hindi sa akin, kundi kay Leo, hinahanap ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kuko. Ampersand quote, ibigay mo iyan. Akin ka, ampersand quote, sigaw niya. Umurong si Leo, hawak ang telepono na malayo sa kanyang abot. Pumagit na ako, ngunit hindi na kailangan. Ampersand quote, hampas, ampersand quote, isang tunog mula sa huwes. 3 ahente ang bumagsak kay Veronica at pinusasan siya. Sumisi pa siya, nangangagat, dumudura, sumisigaw ng mga bastos na salita. Ampersand quote, ako ang ina. Akin sila, ampersand quote, nakita ni Atty. De la Cruz ang kaguluhan at sinubukan niyang tumakas. Isinara niya ang maleta, kinuha ang mga papel, humakbang patungo sa labasan. Ampersand quote, Atty. De la Cruz, ampersand quote, sabi ng huwes, ang kanyang boses ay kalmado ngunit nakakatakot. Naging bato ang abogado. Ampersand quote, nagpresenta kayo ng testigo na alam ninyong nagsisinungaling. Nagpasilita kayo ng pandaraya. Kasabwat kayo sa isang konspirasyon upang agawin sa isang tao ang kanyang kalayaan at ang kanyang pamilya para sa pera. Ampersand quote, tumingin siya sa mga ahente. Ampersand quote, dalhin niyo si Senyora Ramos. Mga kaso para sa perjury, fraud, abandonment, assault, at conspiracy. Ampersand quote, lumingon sa akin si Veronica, puro galit. Ampersand quote, galit ako sa iyo. Sana mamatay ka, ampersand quote, at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi ako nakaramdam ng galit, kundi awa lamang. Ampersand quote, alam ko, ampersand quote, sabi ko ng mahina, ampersand quote, at dahil doon, natalo ka, ampersand quote, nag-utos din ang huwes na arestuhin si Atty. De la Cruz para sa investigasyon, rekomendasyon ng disbarment, at mga kasong kriminal. Dinala siya, ang kanyang mamahaling sapatos ay kaladkad. Ang silid ay magulo, mga reporter na sumisigaw, ngunit sa gitna ng lahat, mayroong isang imposibleng katahimikan. Tiningnan ako ni Leo ang mga kadena ko. Ampersand quote, panalo tayo, lolo, ampersand quote, tanong niya, nanginginig ang boses ngayon na humihina na ang adrenaline. Nakita ko ang huwes na nagpapahiwatig na tanggalin ang aking mga posas. Nakita ko ang walang lamang espasyo kung saan naroon ang mga halimaw. Ampersand quote, anak, ampersand quote, sagot ko, niyakap siya ng mahigpit. Ampersand quote, panalo tayo, ampersand quote, hinampas ng huwes ang gavel sa huling pagkakataon, ampersand quote, kaso, pinal na ibinasyura. Senyor Ramos, malaya na po kayo, at tungkol sa kustodya ng mga menor de edad, sa tingin ko ampersand apos, nasa tamang lugar sila, ampersand quote. Lumabas ako ng korte hindi bilang akusado, kundi bilang isang lolo. Si Leo ay nasa tabi ko, at ang pinakamahalaga ay hindi pa namin nagagawa, ang maibalik sina Valeria at Mateo. Direktang nagpunta kami sa hotel. Sinubukan kaming pigilan ng mga gwardiya, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ako may dalang gabaldo, kundi isang order na pinirmahan ng isang federal na huwes. Nang makita nila yon, umalis sila sa daan. Nang buksan namin ang pinto ng suite, sina Valeria at Mateo ay nakaupo sa sofa, nakaupo, takot na takot. Akala nila ampersand apos, na ibabalik ang kanilang ina upang kalagkarin sila patungong Switzerland. Nang makita nila ako, nang makita nilang ligtas si Leo, umiyak sila ng sabay na nagbasag at bumuo sa akin sa parehong oras. Dumikit sa aking katawan si Mateo at ibinaon ang kanyang mukha sa aking tiyan. Kumapit sa aking braso si Valeria na parang Ang kwento ni Lolo Arturo Ramos ay nagtatapos dito. Ano sa tingin mo ang naging desisyon ni Lolo Arturo? Mayroon ka bang gagawin na iba kung ikaw ang nasa kanyang sitwasyon? Mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng komento, binabasa ko po ang bawat isa ninyong mensahe. Kung ang kwentong ito ay nakapagpaisip o nakapagpaantig sa iyo, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong sa tingin mo ampersand apos, madadama rin ito, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama para hindi makaligtaan ang mga susunod na misteryo.
Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at malay mo, sa susunod na pagkakataon ikaw naman ang magiging bida ng ating salaysay.